Good morning po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga at gayon din, ang umagang ito ay kaloob ng Diyos sa atin at gamitin natin para po sa Kanyang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga ninyong pinagkulob sa bawat isa upang kami magtipon at mag-aral ng iyong salita. Dalangin ko po na bigyan niyo po kami ng karunungan, kalakasan at gayon din ng pusong natuturuan upang makita po namin, Panginoon, ang nais niyo pong ipagawa sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa aming pag-aaral at naway maitaas namin ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng pagpapalang espiritual na inyong ibinuo sa amin, gayon din ang mga pagpapalang material na amin pong natatamasa dahil po sa inyong kabutihan, dahil po sa inyong biyaya. Pagpalain niyo po, O Diyos, hindi lang ang oras ng pag-aaral namin, kundi ang buong maghapon po namin, magamit ito po para sa inyong kapurihan. Itinataas po namin, Panginoon, maging ang mga kapatiran namin na may karamdaman sa umagang ito, mga kapatiran na nasa ospital at nagpapagaling, katulad ni Pastor Sam. Kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Lagi mo, Panginoon, sila bigyan ng kalakasan. Ikaw rin, Panginoon, ang tumugon sa kanila pong mga pangangailangan. Maraming salamat, Ama. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So matapos po na i-challenge ni Elijah ang mga propeta, na mga bulaang propeta ni Jezebel sa paghahain ng handog. Sinabi po niya na, sige, buhusan niyo pa yung tubig, yung ihahandog sa Panginoon. At nagpadala ang Panginoon ng apoy at tinupok yung handog. Papakita lamang na si Elias, yung lingkod ng Panginoon, at ang Diyos, ang tunay na tumutugon ng panalangin. So, yung Diyos po ng mga propeta nila Jezebel ay bingi dahil po hindi sila buhay. Okay? Now, pinapakita lamang po nito na tayo, ang sinasamba natin ay tunay na Diyos. Ang Diyos na sinasamba natin ay buhay at tumutugon ng ating mga panalangin. Hindi siya katulad ng mga rebulto na walang nagagawa. Hindi siya katulad ng mga ibang Diyos na likha lamang ng tao. Ang Diyos natin ang lumikha sa atin. Hindi siya ang nilikha natin. So ang sabi ng Bible, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kalarawan. Pero ngayon po, pag pupunta ka sa tayuman, nililikha nila ang Diyos ayon sa kanilang kalarawan. Di ba? Sa tayuman, marami nagbebenta ng mga Diyos-Diyosan. So ilang patotoo na ang ating naririnig mula sa ating mga kapatid na bilang isang mananampalataya, dapat hindi na tayo nag-engage sa ganong bagay. Dahil alam natin ang Diyos ay buhay. Kahit sumamba man sa mga simbahan na may ganong practice, ay hindi natin dapat suportahan. So, punta tayo sa chapter 19. Matapos magtagumpay si Elias sa pamamagitan ng pagtugon ni Yahweh sa kanyang panalangin, tignan natin kung ano nangyayari. Nabago ba ang puso ni King Ahab? Sabi sa verse 1, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Nararapat lamang po na patayin ang mga propetang ito simply because they do not worship God. And that is the heart of God. Yun po ang puso ng Diyos. Na ang sino mang hindi sumasamba sa Kanya ay hindi niya dapat bigyan ng karapatang mabuhay. Marahil yung iba na sa panahon natin ngayon, pastor, yung mga hindi pa mananampalataya, binibigyan sila ng pagkakataon. Pero itong mga propeta na to, nasa kanila na yung huling pagkakataon. Kumilos na ang Diyos sa kanilang harapan, pero hindi pa rin nila sinamba si Yahweh. Kaya ang ginawa ay binigay na yung parusa sa kanila dahil yun din naman ang kanilang kasasapitan. Sa mga mahal natin sa buhay na maaaring hindi pa nakakilala sa Panginoon, iba binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang sila ay bahagi na ng salita ng Diyos at sila ay makakilala sa Panginoon. Gayun din yung mga ilang kakilala po natin. Now, so pinatay po yung mga bulaang propeta matapos na patunayan ng Diyos kung sino talaga siya at kung sino ang tunay na Diyos, ay hindi pa rin po sila naniwala. In verse 2, kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ang ganito. Ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. So ano pong ginante? Matapos malaman ni Jezebel na nagtagumpay si Elias at natalo yung mga propeta ni Baal,
Ang gustong gawin ni Jezebel is patayin din si Elias. Imbis na siya ay magsisi, dahil napatunayan din sa kanya ng kanyang asawa na si Yahweh ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Pero si Jezebel po ay hindi talaga sumasamba sa tunay na Diyos, kaya ang gusto niya, patayin din sino? Si Elias. So ikaw bilang propeta, at isa yung reyna, yung kapangyarihan, sasabihin sa iyo na gagawin ko rin ang ginawa mo sa mga propeta namin. Papatayin din kita. Kung ikaw ay bilang isang propeta ng Diyos, ano ang gagawin mo? Matatakot ka ba? O atapang atao, hindi atakbo? Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Elias. Natakot si Elias na mamatay. Natakot siya na mamatay sa kamay ni Jezebel. Hindi siya natatakot mamatay. Natakot siya na patayin dahil nga alam niya makapangyarihan si Jezebel. Yes, naniniwala si Elias na siya ay na ang kanyang buhay ay na kay Yahweh, si Yahweh ang mag-iingat sa kanya. Pero ganoon din, tao pa rin naman siya, no? Naalala ko nung si Pastor Sam, no? Siya ay lingkod ng Diyos, di ba? Nung opera na siya, meron din kaba sa kanyang dibdib kasi tao lang tayo. Sa atin, no, nawala doon sa operating room, sabihin natin, Pas, kaya mo yan. The Lord is with you. Palit kaya tayo. Yes, dapat sabihin mo yun kasi wala ka naman. Pero pag ikaw yung naroon, it's different. Iba yung sitwasyon pag ikaw na yung nakasalang. Ang panalangin po niya, sana hindi na siya operahan. Di ba? Nandun din, siyempre, ang pangamba at ayaw niya nang magdaan pa siya ng operation. But again, ang will ng Panginoon is maoperahan siya, which is na pangyari at naging successful naman ang operation at ngayon po ay magpapalakas na lang po siya at maaari na siyang lumabas sa hospital. Although there are still some things na kailangan pa ayusin, wala namang pagkatapos ng operasyon, masigla ka agad. Di ba? Lahat na napunta sa operasyon, yung buntis nga lang, di ba? Mahihirapan na. How much more if it's open heart surgery? Again, as a man of God, he is still a person, he is still a natural man. Meron din po siyang pagkatakot. At natatakot siya na mamatay sa kamay ni Jezebel. Kaya't umalis siya at nagpunta saan? Sa Beersheba. Sa lupain ng Juda, kasama ng kanyang mga utusan. So, umalis siya ng Israel, pumunta siya sa Juda. Alam naman natin na hati na po yung di ba, bansang Israel. Yung northern is yung Israel, and then yung south is yung Juda. So, nagpunta siya sa south. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang wilderness. Pagkatapos na maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh! Anong panalangin niya? Kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pang mamatay na ako. Di ba? Sa isang tao na nakakaranas ng paghihirap sa buhay, katulad nito, matapos kang maglingkod sa Panginoon, di ba? Matapos ang patotohanan na siya ang tunay na Diyos, inyat ito yung gaganti sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Di ba? Papatayin ka pa. Death threat, di ba? So sabi niya, Yahweh, kuhain mo na lang ako, hirap na ako. Minsan may mga ganitong panalangin ng ilan sa atin, di ba? Lalong higit kapag hirap na, especially sa karamdaman. Yung taong may cancer na after chemotherapy, hindi pa rin naging successful, dying na rin. At sabi niya, kuhain mo na lang ako, Panginoon. Hirap na ako. At least alam niya kung sino kukuha sa kanya. Di ba? Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako'y hirap na, mabuti pang mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, anong ginawa? Kinalabit siya neto at ang sabi, gising ka at kumain ka. Sabi ng anghel, gutom lang yan. Di ba? Ang drama-drama mo, gutom ka lang. Eto, kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulanan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. Wow, pizza po yun. De, joke lang. Sabi niya, pizza yun. Niluto sa ibabaw ng bato. Di ba? O parang, parang tinapay na niluto sa ibabaw ng bato. At tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahigang muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Baka gutom ka pa ulit. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom at ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas
upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Now, let's go to verse 9. So nakita po natin ang nangyari kay Elias. No? The man of God, forsaken by his people, but not by God. God commanded the angel to feed him, and then siya po'y nagkaroon ng kalakasan and to go for another mission. Verse 9, pagmasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang aking pinaglilingkuran sa tanang buhay ko. Subalit, sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ng napakalakas na hangin, sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bungangan ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang iyong mga altar at pinatay ang iyong mga propeta. Ako na lamang natitira at pinaghahanap pa ako upang patayin. Pangalawang beses niyang inulit, tama? Okay? Yung una, sinabi niya yon. Sa tingin niyo ba hindi napakinggan ng Diyos yung kanyang karaingan ba? Karaingan? Hindi ba napakinggan? Pero anong tugon ng Diyos? Sa pamamagitan ng hangin, pamamagitan ng lindol, pamamagitan ng kidlat. Di ba? Anong pinapakita sa kanya? Kung natatakot ka sa mga taong yan na nagbabanta ng iyong buhay, hindi mo ba alam na kaya kong magpadala ng kidlat, magpadala ng lindol, magpadala ng kahit anong natural disaster sa mga taong yan para ikaw ay ligtas? Pero kahit na pinakita na ni Yahweh sa kanya ang kapangyarihan ni Yahweh, ganun pa rin ang kanyang sinabi. Nagsumbong pa rin siya, ako na lang natitira. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis sino? Si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. So, ano ibig sabihin? Mag-resign na siya. Mag-retire ka na. Okay? Okay? Sige, kukuhain na kita. Iba na hahalili sa iyo. Sino ang hahalili sa kanya? Si Eliseo. Okay? Si Eliseo. Meron siyang i-anoint na dalawa, si Hazael bilang hari ng Syria, si Jehu bilang hari naman ng Israel. So therefore, mawawala na si King Ahab. At yung hari ng Syria na si Ben-Hadad ay mamamatay na rin. Okay? Ito yung dalawa na kung saan gagamitin ni Yahweh para matapos na yung pagpatay sa mga propeta, or ito yung maaaring gamitin ni Yahweh para matalo na si King Ahab. Sabi rito, ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang taong hindi lumuhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen. So tama ba yung kaunawaan ni Elias na siya na lamang ang natitira? No, meron pang 7,000. Hindi ka nag-iisa. Meron pang 7,000 akong tinira sa Israel na hindi lumuhod sa imahe ni Baal. Okay?
So, iniisip niya na parang one versus everyone. Yun ang iniisip ni Elias. Parang, ako na lang mag-isa. Ako na lang mag-isa naglilingkod sa'yo. So, it's about time na tapusin mo na to. Kuhain mo na ako, and then, parusahan mo ng buong Israel. Yun ang iniisip niya. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi. Nagtira pa ako ng 7,000. Ibig sabihin, nandun pa rin yung mercy ng Panginoon sa bayang Israel. You are not alone. Okay? I preserve 7,000 who will worship me. Marami pa rin ang sasamba sa akin. Although, kumpara sa number ng total population ng Israel, napakakunti niya. But again, meron pa rin natira. Okay? So, ganun din po. Hindi po mauubos ang mga taong sasamba sa tunay na Diyos, which is ang ating Diyos na buhay. Noong panahon ni Noah, ilan po ang natira? Si Noah at ang kanyang pamilya. Tama? Hindi niya totally wipe out lahat ng sangkatauhan at hindi siya nagtira. Meron pa rin talaga siyang pinili out of many. Okay? Parang dito sa atin, yung sabihin na, Panginoon, kami na lang po sa obrero ang hindi mo pwedeng sabihin. Meron pang mga iba na hindi mo alam. Yun lang, nakatingin ka lang kasi sa sarili mo. Kaya akala mo, ikaw lang. Okay? Bisan ganun tayo, pag tumingin tayo sa ating sarili, inisip natin, ako na lang ata ang nagbibigay. Ako na lang ata ang naglilingkod. Ako na lang ata ang may puso sa Bible study. Hindi. Meron pa rin, hindi mo lang alam. Idolatry din yun. Yes, in a way, kasi in the first place, hindi ka dapat mag-murmur or magreklamo na ako na lang. Okay? Kasi meron kang bagay na hindi alam at hindi mo kilala ang mga tao sa paligid mo. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, ako na lang. In the same way, it's also a pride, no? In that person, sa tao, kasi iniisip niya na siya lang mag-isa. But, ganun pa man din, pinakilala ng Diyos kung sino siya, na hindi siya magtitira ng isa. Okay? Hindi siya magtitira ng, hindi lang isa ang kanyang ititira. Marami ang kanyang ititira. And then, let's go to verse 19. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. So, una niyang pinuntahan si Eliseo. Anong ginagawa? Nag-aararo si Eliseo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya. At kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. What does it mean? Ikaw na ang papalit sa akin. Parang hindi ba passing the baton? Ito, passing the robe. Pagpasa ng balabal. No? So, kami kaya mga pastor, kanino kaya namin ipapasa yung polo namin? Iniwan naman ni Eliseo ang toro, humabol kay Elias at nakiusap. Anong pakiusap ni Elias? Magpapaalam po muna ako sa aking ama at ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Saan nyo ito narinig? Saan nyo ito narinig? The time kay Jesus Christ. Di ba? Nung may nagsabi sa kanya, sumunod ka sa akin, magpapaalam mo na po ako sa asawa ko. Papaalam mo na ako sa mga... Sabi niya, hindi. Hayaan mo sila, di ba? Basta sumunod ka sa akin. Pero ito, hindi naman ganon yung senaryo. Kasi alam ni Jesus Christ na yung taong yun, gumagawa lang ng excuse. But this one is not an excuse. It's really true na magpapaalam talaga siya. At tignan natin kung tunay nga siyang nagpaalam. Ano pong ginawa niya? Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Yung toro na yun yung ginagamit niya pang araro. Di ba? Yung huling pares ng toro na ginagamit niya pang araro. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga pang-araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Ano ibig sabihin? Total commitment ang ibig sabihin nito. Why? Kasi yung trabaho niya, yung gamit niya pang-araro, ibig sabihin, hindi na ako mag-aararo. Hindi na ako babalik dito. Yung baka, yung toro na ginagamit ko pang-araro, ikakatayin ko na. Kasi hindi ko na ito babalikan eh. Kaya pakain ko na lang. Saan ko ilulutuin yun? Ano pang gatong ko?
itong mga ginagamit kong pang-araro, di ba? Ipanggagatong ko to mga to. Di ba? Saan ka makakuha ang panggatong pang-araro? Mahalagang ano yun. Kabuhayan po yun. Actually, yung gamit pang-araro, kabuhayan yun. Pero, alam niya na hindi na yun ang kanyang buhay. Ang buhay niya na ay ang pagsunod sa Panginoon. Okay? Full-time ministry, sabi nga nila. No? So, as we can see here, si Eliseo, or si Elisha in English, ay made a total commitment sa pagsunod sa Panginoon, which is, ganun din ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. I'm not implying or I'm not suggesting na mag-resign tayo lahat sa trabaho natin. Diba, sunugin natin yung ating kumpanya. Para huwag na tayong bumalik. Kung namamasada ka ng tricycle, isunugin mo yung tricycle mo, o kaya ibenta mo sa pangkalakal mo na lang yung tricycle mo. Hindi po yan ang ibig sabihin nito. Okay? Kapag ganyan, di lahat tayo walang trabaho. Ang sabi ni Apostle Paul, if I'm not mistaken, huwag pakainin ang taong tamad. Di ba? So, ibig sabihin, if you're a believer, you have to work para maging mabuting halimbawa ka. Even Paul himself worked as a tent maker. Para sinabi niya, para hindi ako maging pabigat sa inyo. So siya na lingkod ng Panginoon, nararapat lamang na buhayin siya sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga churches sa kanyang pinaglilingkuran, yun ang magsusupply ng kanyang pangailangan. Karapatan niya yun. Pero sabi ni Paul, kahit na karapatan ko, hindi ko gagamitin para hindi nyo ko pag-isipan ng masama. Upang hindi siya pag-isipan na siya ay mukhang pera. Okay? Kaya sabi niya, magtatrabaho ako para hindi ako maging pabigat sa inyo. Kahit na may karapatan akong humingi, may karapatan akong bigyan ninyo, sustentuhan, pero hindi ko gagamitin yun. Okay, baka isumbat nyo pa sa akin. Yun ang puso ni Apostol Pablo. So again, hindi yun ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito is we have to give total commitment sa Panginoon. Okay? Total commitment sa Panginoon. So as a man of God, during the time sa kanilang propeta, ay talagang napakalaki po ng trabaho ng isang propeta. Lalakad-lakad ka, di ba? Hindi ka pwedeng, hindi mo iaasa yung buhay mo sa pagtatanim. In fact, ang Diyos nga ang magbibigay sa iyo eh. Di ba nakita niyo ba na nagtanim si Elias? Was there a time na si Elias po ba nagtanim ng sarili niyang pagkain? No. Lagi po siyang pinadadala ng pagkain ng Panginoon. Ginamit niya yung byuda, ginamit niya yung buitre, at ang anghel, di ba? Kahit yung anghel, binigyan pa siya ng tinapay na, bro mo yung anghel pa nagluto para sa'yo. Di ba? Gigisingin ka na lang, kain ka na. Di ba? Si Eliseo may trabaho. Ano? Okay, so nakita po natin, no, yung pares ng baka niluto niya, yung parang pares tuloy. Pilito kasi. Okay, at yung panggatong ay yung kanyang pang-araro. It shows total commitment sa pagsunod sa Panginoon. Now, verse 20. Going back sa story ni Ahab at ni Ben-Hadad. So, natapos na tayo dun. Iwanan muna natin si Elijah. Balik tayo sa chapter 20. Tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria. Kilala niyo si Ben-Hadad? Kinatatakutan ng Juda at kinatatakutan din ng Israel. Di ba? Dito nga sila nagkamali nung sumuporta sila kay Ben-Hadad. Ang kanyang hukbo upang salakayin, tinipon niyang hukbo upang salakayin ang Samaria, kasama ang hukbong ito, ang 32 haring sakop niya, at ang kanilang kabayo at kawarwahing pandigma. Nagpadala siya ng sugo kay Ahab, hari ng Israel, at pinasabi ang ganito, ipinag-uutos si Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang inyong ginto at pilak, ang inyong mga babae, at pinakamalakas na mga anak. Sumagot ang hari ng Israel, masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon. So, ganun sila katakot. Ganun sila takot na takot kay Ben-Hadad. No, isang hari makapangyarihan. Pero, pagdating kay Yahweh, hindi niya masabing masusunod po
ang gusto ninyo. Mahal kong hari at Panginoon. So, pinapanginoon niya si Ben-Hadad. Kumbaga, mas natatakot pa siya kay Ben-Hadad kaysa kay Yahweh. Now, tignan natin kung ano nangyari. Sumugot ang hari, masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon, at ako, ang lahat ng sa akin ay ituring mong sa inyo. Okay? Parang sunod-sunuran po talaga siya. Ngunit bumalik kay Ahab ang mga sugo at ganito naman ang sabi. Bumalik ulit. Pinasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang inyong ginto at pilak, pati ang inyong mga asawa at anak. So parang lahat-lahat na sa kanya ibibigay. Pati pamilya mo ibibigay mo na kay Ben-Hadad. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras, darating ang kanyang tauhan upang halugugin ang inyong palasyo at ang bahay ng mga tauhan mo at kukunin nila ang kanilang magustuhan. Tinipon ng hari ng Israel ang lahat ng matatandang pinuno at karyan at sinabi, tingnan ninyo, maliwanag na gusto tayong lipulin ng taong yan, pumayag na nga akong ibigay sa kanyang lahat ng aking ginto at pilak at ang aking asawa at anak pa. Okay? Sumagot ang matandang pinuno at ang buong bayan, huwag mo siyang pansinin, huwag po kayong papayag. Kaya't ganito ang sagot ni Ahab, na sugo ni Ben-Hadad, sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng inuutos ninyo noong una sa inyong alipin ay gagawin ko. Ngunit itong huli, hindi ko na magagawa. Tumalis nga ang sugot, dala ang ganung sagot. Nagpasabi muli si Ben-Hadad, magpapadala ako ng mga tauang wawasak sa lungsod mong ito at tatangayin nila ang lahat, ang mga nasira nilang bagay. Parusahan sana ako ng mga Diyos kung hindi ko ito gagawin. So, sabi ni Ben-Hadad, ganon? Sige. Magpapadala ako ng mga kawal at sisirain ko kayo. Sumagot ang hari ng Israel, sabihin mo kay Haring Ben-Hadad na ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang laban. Wow, nagkaroon siya ng tapang ngayon. Okay? Nasa kanyang tolda noon si Ben-Hadad at nakikipag-inuman sa mga sa haring kasama niya. Pagkarinig sa sagot na iyon, sumigaw si Ahab, salakayin ng kaaway at tumanda ang bawat isa sa pakikipaglaban. So, ibig sabihin, lulusob na sila. Samantala, dumating noon ang isang propeta. Okay? At sinabi kay Haring Ahab ng Israel, ipinapasabi ni Yahweh na huwag kang matakot. Sa napakalaking hukbong iyan, sa araw na ito ay pagtatagumpayin kita laban sa kanila at malalaman mong ako nga si Yahweh. So kahit na si Ahab po ay sabihin natin ay mas pasaway na hari. Hindi sumasamba kay Yahweh, pero ang ginawa pa rin ni Yahweh ay nagpakita pa rin sa kanya ng kabutihan, alang-alang sa bansang Israel. Diba? Sabi niya, sasamahan kita, magtatagumpay ka. Hindi siya magtatagumpay na wasakin kayo. Hindi ko yun iaalaw. Sinong sasalakay? Tanong ni Ahab. Sumagot ang propeta, ang mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga pinuno ng mga lalawigan. So yung mga batang kawal, parang isipin niya, okay, hindi yung mga biyasa, kundi yung mga bata na baguhan. At sino mamumuno sa labanan? Tanong ni Ahab. Kayo, ang tugon ng propeta. Tinipon nga ni Ahab ang mga kabataang kawal na mga pinuno ng mga lalawigan, may 232 lahat. Pagkatapos tinipon niya ang hukbo ng Israel na may 7,000 kalalakihan. Pagdating ng tanghaling tapat, samantalang si Ben-Hadad ay ang 32 hari na kasama niya ay nagiinuman sa kanilang tolda. Lumusob ang mga Israelita sa pangunguna ng mga kabataang kawal. May nagsabi kay Ben-Hadad, lumalabas pong mga lalaki mula sa Samaria. At sumagot siya, hulihin sila ng buhay, anuman ang kanilang pakay, kapayapaan man o labanan. Sumalakay nga mula sa lungsod ang mga kabataang kawal, kasunod ang buong hukbo ng Israel. Sa unang sagupaan ay napatay ng bawat isa ang kanyang kalaban. So, ibig sabihin, walang napatay sa Israel. Kaya't nagtakbuhan ang mga tiga-Syria. Hinabol naman sila ng mga Israelita, ngunit nakatakas si Ben-Hadad kasamang ilang kawal na nakakabayo. Lumabas naman si Haring Ahab at sumama sa paghabol sa mga tiga-Syria. Pinuksan nila ang mga ito at napakaraming kabayo at karaway ang kanilang nasamsam. Nagtagumpay sila? Yes. Bakit? Sa tulong ni Yahweh.
Sa kabila ng kanilang pagsuway, tinulungan pa rin sila ng Diyos. Hindi nalalayo sa atin. Di ba? Sa kabila ng ating pagsuway, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkain. Di ba? Sa kabila ng ating pagkukulang, tapat pa rin ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pinagkukulang. Kahit minsan hindi tayo nagbibigay sa Kanya, binibigay niya pa rin tayo. Pero hindi ibig sabihin, huwag ka na magbigay kasi bibigyan ka rin naman. Ibig sabihin, ang pagpapala ng Panginoon andun yung provision niya. Pero yung blessing talaga ng pagpapala niya ay hindi mo natatanggap dahil tikom ang iyong mga palad. So dito kay King Ahab, how much more kung siya ay susunod sa Panginoon? Diba? How much more? Kung ikaw ay hindi sumusunod, pinapakitaan ka pa rin ng kabutihan ng Panginoon. How much more kung susunod ka sa Kanya na hindi Kanya pagtagumpayin sa lahat? Siguro magkakaroon ng kapayapaan. Wala nang lalaban, walang mangangahas magsabi sa iyo. Hindi mo dapat katakutan yung mga hari naglilingkod o yung mga haring makapangyarihan sa paligid mo kung sumunod ka lang kay Yahweh. But hindi kasi siya sumusunod, kaya natatakot siya. Ganun pa man siya ay tinulungan ng Panginoon. Matapos ang labanang ito, sinabihan muli ng propeta ang hari ng Israel. Wika niya, magdagdag pa kayo ng tauhan at ihanda ninyong mabuti ang inyong hukbo. Planuhin ninyong mabuti ang dapat gawin sapagkat ang susunod na tagsibol ay muling sasalakay ang hari ng Syria. Pinayuhan din niya ang mga opisyal ng hari ng Syria at kanilang sinabi, mga Diyos ng kabundukan ng kanilang mga Diyos, kaya tayo natalo. Ngunit labanan natin sila sa kapatagan at tiyak na matatalo sila. So, sinasabi nila, kasi si Yahweh, Diyos ng kabundukan yan. Kaya natalo tayo. Tignan natin sa kapatagan. Ganito ang inyong gawin. Alisin ninyo sa kanilang tungkulin ng hukbo ng mga haring kasama ninyo at palitan niyang pinunong kawal. Bumuo kayo ng isang hukbong sinlaki ng dati na may gayon ding dami ng kabayo at karwahe. Sa kapatagan natin sila labanan, ngayon tiyak na magtatagumpay tayo. Nakinig ang hari sa kanilang payo at ganoon ang ginawa. Now, verse 26. Pagsapit ng tagsibol, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Syria, nagtungo sa Apek upang lusubin ang Israel. Nagtipon-tipon din ang mga Israelita at naganda upang salubungin ang kalaban. Nagdalawang pangkat sila, nagtayo ng kampo sa tapat ng iyon, parang dalawang kawan ng kambing ang hukbo ng Israel. Kawan ng kambing. Ganun lang po sila kakonti. Samantalang halos matakloban ng hukbo ng Syria ang puok na yun. So, napakarami po sa Syria kumpara sa Israel. Lumapit muli sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, ito ang pinapasabi ni Yahweh, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako'y Diyos ng kapundukan at hindi Diyos ng kapatagan, ipapalupig ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo na ngayon na ako, si Yahweh. 7 araw silang nagmanman sa isa't isa, nagsimula ang labanan sa 7 araw, at sa araw na iyon, 100,000 kawal, 100,000, ang napatay sa hukbo ng Syria. Tumakas ang natirang buhay at pumasok sa lungsod ng Apek. Ngunit gumuho ang pader sa lungsod at 27,000 pa ang natabunan. Nakatakas muli si Ben-Hadad at nagtago sa isang silid sa loob ng lungsod. So dito pinapakita ni Yahweh kay King Ahab for so many times na I am the true God. Kailan ka pa mananatili sa pagsamba kay Baal, kay Asherah? Ngayon pinapakita ko sa iyo na ako ang tunay na Diyos. Pinakita ko sa iyo nung si Elias ay naghain. Pinakita ko sa iyo nung nagtagumpay ka. Ngayon nagtagumpay ka ulit, pinapakita ko sa iyo. Pero hindi pa rin niya talaga nakikita. Sa ganyong kalagayan, nasabi ng isa niyang tauhan, balita po namin. Ito po sabi ng isang tauhan kay Ben-Hadad. Balita po namin ay maawain ang hari ng Israel. Totoo kaya yon? Magsusuot po kami ng damit panluksa at magtatali ng lubid sa aming leeg at haharap sa hari ng Israel. Baka sakaling kaawaan kami at hindi kayo ipapatay. At ganun nga ang ginawa nila.
Umarap sila sa hari ng Israel at nagbakaawa. Hinihiling po ng inyong aliping si Ben-Hadad, no? Diba, kanina Panginoon niya to eh. Ngayon, alipin niya na ngayon. Hinihingi po ng aliping si Ben-Hadad na huwag niyo siyang patayin. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba ang kapatid kong hari? Hindi niya po ito kapatid, Maisipin niyo kapatid. I mean, co-king. Kaparehas kong hari ang ibig sabihin niya. Buhay pa ba ang kapatid kong hari? Tanong ng hari ng Israel. Samantala, ng mga sugo, ang gayong magandang pahiwatig, kaya agad sumagot, opo, buhay pa po siya, buhay pa. Dalhin niyo siya agad dito, utos ni Ahab. Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. VIP. Sinabi noon ni Ben-Hadad, isasauli ko na sa inyo ang lungsod na inagaw ko ng aking ama at sa inyong ama. Maaari kayong magtayo ng pamilihan sa Damasco tulad ng itinayo ng aking ama sa Samaria. Sumagot naman si Ahab, sa ganitong kondisyon, pinapalaya ko na kayo. Nangyari nga ang kasunduan at pinalaya sila ni Ahab. Mabait ba siya? Maawain ba siya? Well, sa unang tingin, maka. Di ba naawa siya? Ang tanong, dapat bang kaawaan itong taong ito? Tignan natin yung susunod. At makikita nyo kung ano yung punto ng Bible. Sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan. Sugatan mo ako. Parang sinabihan ni Yahweh yung alagad, sabihin mo sa alagad na yan, sugatan ka niya. Sugatan mo ako, wika niya. At ginawa naman ang pinakausapan ng hinihiling sa kanya. Nagtuloy ang alagad ng mga propeta at saka naghintay ng daraanan ng hari. Wait, hindi pa ito yan. Sorry, nag-advance ako. Verse 35. Tama? 35 muna ako. Sa utos ni Yahweh, hiniling ang isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamaan, sugatan mo ako. Subalit tumanggi ito. Tama? Ayaw. Verse 36, kaya sinabi niya, sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito, papatayin ka ng leon. Hindi pa nakakalayo, ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leon. Di ba kasi sabi ni Yahweh, sugatan mo ako pero hindi mo ginawa. Dahil hindi mo siya masinunod, patayin ka ng isang leon. Which is nangyari nga. So, ganun ka-stricto ang Panginoon pag sinabi niyang sundin siya. Di ba? Oh. Huwag kang malilate. Pag na-late ka, kagating ka ng aso. Joke lang. Okay? Nakakita ng ibang kasamahan ng alagad ng mga propeta, at ito naman ang kanyang pinakausapan, sugatan mo ako. Ikaw, nakita mo na isa, kinagat ng leon, kinain ng leon. Ikaw naman, sugatan mo ako. Hindi, gaganon ka pa ba? Siyempre, sige. Kahit anong sugat, kahit ilang sugat, bibigay ko sa'yo. Sugatan mo ako, wika niya, at ginawa naman ang pinakausapan at ang hiniling sa kanya. Nagpatuloy ang alagad ng mga propeta at saka naghintay sa daraanan ng hari matapos bendahan ng kanyang mga mata upang hindi siya makilala. Sumigaw siya pagdaan ng hari at ganito ang sinabi, kamahalan, nang ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag. At sabi po niya, alagaan mo ang bihag na ito. Kapag siya'y nakatakas, buhay ang kapalit. Buhay mo ang kapalit. O magmumulta ka ng 35 kilong pilak. Nakalingat po ako at nakatakas yung bihag. Sinabi sa kanya ng hari, ikaw na rin ang nagbibigay ng iyong hatol, mamamatay ka at magbumulta. Maawain ba siya? Anong pinapakita rito? Basahin natin yung susunod. Verse 41. Nang marinig ito, biglang niyang inalis ang bendang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala'y isang alagad ng mga propeta. At sinabi niya sa hari, ito ang pinapasabi ni Yahweh. Sapagkat pinakawalan mo ang isang taong ayon sa utos niya ay dapat mamatay, buhay mo ang kapalit at ang kanyang buhay ng kanyang buhay at bayan mo ang kapalit ng kanyang bayan. Bumalik sa Samaria ang hari na nababahala at masama ang loob. Parang sinasabi niya,
Yung sinabi ko sa yung sitwasyon, nagalit ka sa akin at gusto mo akong mamatay kasi nakatakas yung bihag. Pero ikaw mismo, pinatakas mo yung hari. Di ba? Nagagalit siya doon sa nag-anyong kawal na alagad ng propeta kasi nakatakas yung bihag sa kanya. Nakatakas nga nalingat siya Pero ikaw, pinatakas mo, pinalaya mo yung bihag na sino? Yung hari ng Syria. So sa kanya, nagpakita ka ng awa. Pero hindi mo nakita yung sitwasyon ko. Parang sinasabi rin ng kawal, yung nangyari sa akin ay ginawa mo. Di ba? At mas masahol pa yung ginawa mo kasi ikaw, pinatakas mo. At hari pa yun na pinapapatay ni Yahweh sa'yo. Pinasakay mo pa nga sa karwahe. Di ba? Nakipagkasundo ka pa nga sa kanya. Tinawag mo pa nga ang kapatid kong hari Kahit na ang turing niya sa sarili niya, alipin mo na lang So, ng ganung paraan, pinakita na ni Yahweh sa kanya na hindi ka pa rin talaga sumusunod sa akin. Matapos kong ipakita sa iyo ang lahat-lahat. Now, let's go to chapter 21. Okay? And then, this is the last chapter that we're going to read. Although hanggang 22 lamang ito. So, next week, wala po tayong berean dahil po meron pong conference ang youth, Southern Baptist Youth Luzon sa may Tugigaraw. So, kung gusto niyo pong sumama, magdala po kayo. Tugigaraw. 12 oras na biyahe ata. Yun Apo. Balik ko na po ay linggo ng umaga. Okay, linggo ng umaga. So, dun po ako sa Sabado ng umaga. So, wala po tayong berean. So, magkikita po tayo ng lobby ng Panginoon Sunday ng umaga. So, next week, ang pag-aaralan po natin is chapter 22 hanggang chapter 2 or chapter 3 ng 2 Kings. Para magkadugtong. Okay? Now, let's proceed sa chapter 21. Ang ubasan ni Nabot. Ayan yung title. Okay, so nakita natin na sumuway ulit sa kanya si King Ahab kay Yahweh after so many chances na binigay sa kanya. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan o kung gusto mo naman, babayaran ko na lamang ito ng tamang halaga. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot. Minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Patampuhin pala tong hari na to. No? Hindi lang napagbigyan, no? Nagtampo na. Munta sa kwarto, nagkulong. Ayokong kumain. Bakit? Gusto ko yung ubasan ni Nabot. Parang ganun. Now, nilapitan siya ng kanyang asawang si Jezebel. At tinanong, ano bang problema mo at hindi ka makakain? Sumagot ang hari. Kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ng kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka, at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Diba? Parang, sige na, bibili na kita ng laruan. Parang ganun no? Sige na, ibibigay ko na sa iyo ang ubasan ni Nabot. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari at tinatakan ng pantatak ng hari. At pinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot. Ganito ang sabi sa sulat. Magpahayag kayo ng isang araw na pag-aayuno, tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari
pagkatapos dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. So parang pinapakita, recognize him. Then during the time of recognition, hire 2 paid witnesses. Ang saksi po hindi po dapat binabayaran. Kapag ang saksi ay merong kapalit, hindi po yun tunay na saksi. Okay? So dapat sumaksi ka ayon sa iyong conviction. Okay? Kasi kung katotohanan yan, hindi dapat bayaran ang katotohanan. Okay? Now, binayaran po yung saksi at magsasabi ng kasinungalingan. At habang nire-recognize, anong gagawin nila? Papatayin nila. Kasi paparusahan eh. Tinupad ng matatandang pinuno ang opisyal ng lungsod ang utos si Jezebel. Nagpaayag sila ng ilang araw na pangkalatang pag-aayuno. Tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot. Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabot ay inilabas sa lungsod, binato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabot na taga Jezreel. Pagtanggap ng ganitong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, hayan, kunin mo na ang ubasan. Hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makakatutol. Patay na siya. Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. What can you say about King Ahab? Full of injustice. Okay? Spoiled brat. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabi mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng aso ang iyong dugo. Sabihin mo, mamatay siya doon. Sinabi ni Ahab kay Elias, nakita mo naman. Sinabi ni Ahab kay Elias, sinabi na po ni Elias, sabi niya ni Ahab kay Elias, nakita mo na naman ako, aking kaaway. Sagot sa kanya ni Elias, hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata, paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam, yung unang hari ng Israel, na anak ni Nebat at angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at tinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso, at sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Dahil sa sulsol ni Jezebel, walang kapantay ang kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. So mahirap po yung asawang sulsulera. Hindi, kasi po, naman po, sa pagkakamali naman di dinadala. Kaya bilang isang hari, napakahalaga na ang iyong asawa ay malaki ang takot sa Diyos. Kahit sino mang pinuno, napakalaki ng gampanin ng asawang babae. Dahil ang asawang babae po ay katuwang ng asawang lalaki. Pero ganun pa man, ang nangyari sa kanya, mas sinusunod niya yung asawa niyang babae. Because in leadership, sino po dapat ang manguna? Lalaki dapat. Okay? Male headship po ang ating pinaniniwalaan. Male headship. Kasi yun ang disenyo po ng Panginoon. It doesn't mean na walang sasabihin maganda ang babae o walang siyang kakayanang manguna. Meron pa rin siyang mga pwede siyang mag-suggest, pero ang male pa rin po ang masusunod at gagawa ng desisyon. Ginawa niyang mahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh nung pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Ahab ang sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot damit panluksa, kahit sa pagtulog, nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan.
So doon niya lang na-realize ang kanyang malaking pagkakamali nung sinabi na mamamatay ka, pati asawa mo at lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. So hanggang doon lang muna tayo. So what can you say? Anong matututunan natin sa mga chapters na ating binasa? Very recent, yung chapter 22. What can you say about God? Number 1, God is pinatawad po siya. Number 1, God is merciful. Kung hindi po sa mercy ng Panginoon, kahit na magsisi pa si Ahab, hindi siya patatawarin. Ganon din naman tayo eh. If God is not merciful, kahit na ilang repent ang gawin natin, hindi tayo patatawarin ng Panginoon. Secondly, God is just. Diba? Kung just ang Panginoon, hindi niya palalagpasin ng anumang kasalanan. Tama? Dahil just ang Panginoon, nararapat lamang na i-condemn tayo. Parusahan tayo. Pero dahil merciful siya, sa lahat ng mga nagsisisi, ay kanyang pinapatawad. Alam niyo po, ang Diyos, nasa Kanya na po ang lahat ng reason para i-condemn ang tao. He has all the reason to condemn us. But ang sabi ng Bible, Jesus Christ came not to condemn us. Diba? Yun ang sabi sa John 3:16. Tingnan nga natin. John 3:6, I think 17. Basahin ko lang po sa inyo. John 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan at parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Di ba? Pwede niya bang isend si Jesus Christ to judge and to condemn us? Yes. Do we deserve condemnation? Yes. We deserve condemnation because of our sins. But because He is merciful, because He is loving, He sent this Son not to condemn us yet. Because time will come that Christ will come in second coming to condemn people and judge them. But in His first coming, first advent, nung kanyang kapanganakan, nung siya'y nakatawang tao, isinugo ang kanyang anak hindi para hatulan at parusahan ng sanlibutan, kundi para iligtas. At nung pinako ang Panginoon, meron ba siyang karapat-dapat lamang ba na parusahan? Yes. Nung pagpapako nila sa Panginoon, pwede na yung gawin ng Panginoon na reason para parusahan ang sangkatauhan kasi hindi sila naniwala sa aking anak na ibinigay ko. But because God is merciful, Jesus Christ is also merciful, kaya sinabi niya, Ama ko, patawarin mo sila. Pero kung sabihin ni Jesus Christ, Ama ko, patayin mo na sila. Pwede niya bang sabihin yon? Pwede. Again, nasa Kanya po ang lahat ng reason para i-condemn tayo. Pero kung ginawa po yun ng Panginoon, hindi na tayo abutin. Di ba? Hindi ka na ipapanganak. Kasi puputulin na lahat. Dahil nga hindi naniwala sa Kanya. Kung sino na lang yung mga naniwala sa Kanya, yun na lamang ililigtas. Sabi ng Bible, hindi pa siya dumarating dahil binibigyan pa ng pagkakataon ng ilan para magsisi sa kanilang mga kasalanan. So number 1, God is merciful. Yung mercy ng Panginoon, ang definition po niya, ay pagbibigay sa atin ng bagay na hindi karapat-dapat para sa atin. Yung just ng Panginoon, ibig sabihin, yung dapat na ibigay sa atin, di ba, yung karapat-dapat sa kasalanan, na dapat ibigay ay withhold pa niya because of His mercy. He is just, papatunayan niya yan, at pinapatunayan niya yan actually, ayaw niya ng kasalanan. He is also merciful. Okay? Ano pa ang makikita natin tungkol sa Panginoon? Aside from His mercy, aside from His justice, what can you say about God?
Yeah, gracious ang Panginoon. Yeah, we can say that gracious. Grace and mercy are somewhat synonymous. Halos parehas lang po siya. Okay? Love, grace, mercy, lahat po yan ay magkakasama. Okay? Sa pagde-describe kung sino ang Diyos. Kaya kung sasabihin ng tao, maliligtas ako dahil sa mabuti kong gawa. Hindi po totoo yun. Dahil kung gawa ang pag-uusapan, hindi ka dapat iligtas. Dapat kang parusahan kung gawa ang pag-uusapan. Dahil mas marami ang ginagawa mong kasalanan kaysa mabubuting gawa na sinasabi mo. Pero dahil hindi gawa ang pinag-uusapan natin pagdating sa kaligtasan, ang kaligtasan, ang dahilan ng kaligtasan natin ay dahil saan? Sa biyaya, awa, pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pag tinanong, ikaw ba ligtas? Oo. Bakit mo nasabing ligtas ka? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa awa niya sa akin. Dahil sa pag-ibig niya sa akin na kahit na dapat akong parusahan, ay pinatawad niya ako sa aking mga kasalanan. Nung ako ay nagsisi at nung ako ay tumanggap sa kanyang anak. Di ba? Kung bakit tinanggap natin si Jesus Christ, hindi dahil din personal mong desisyon yun. Dahil kumilos ang biyaya at awa at pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Kaya pag tinanong ka, bakit ka niligtas? Kasi tinanggap ko si Jesus Christ. Well, that is also correct. Pero ang pinakapangunahing sagot, kung bakit ka tumanggap kay Jesus Christ, is because of His mercy. Okay? And grace. And time will come that God will prove, and God will show justice through condemnation. Do you think, sa panahon natin ngayon, can we see justice sa panahon natin ngayon? Sa mundo po ba, posible po ba na magkaroon tayo ng perfect justice? What do you think? Sa mundo na natin, posible pa na magkaroon tayo ng perfect justice? No. No. It will never happen. Because this world is under the rule of Satan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, my kingdom is not of this world. Hindi pa sa panahon nito ang aking paghahari. Ang paghahari ng Panginoon nasaan? Naghahari na ba ang Panginoon? Naghahari ang Panginoon. Kasi kung hindi naghahari ang Panginoon, wala tayo rito. Saan naghahari ang Panginoon? Sa puso ng bawat mananampalataya. Sa kanyang sanlibutan, pero hindi sa sanlibutan ng kanyang paghahari. Ang paghahari ang total, okay, na reign ng ating Panginoon ay sa kanyang pagdating. Okay? Kaya nung pinako ang Panginoon si Jesus Christ, sabi niya, my kingdom is not of this world. So, bakit niyo ako ipapako? Because this is not my kingdom. Because if this is my kingdom, you will believe. Diba? If this is my kingdom, and you're part of my kingdom, you will not crucify me. But because my kingdom is not of this world. Kaya kung sabihin natin, hindi, kailangan tayong mananampalataya, mag-ingay pagdating sa hustisya, pero I tell you, justice in this country, in this world, is not yet possible. It's not yet possible. Kung sa church nga, minsan may injustice, how come? Diba? Mag-serve lang ang true justice kapag si Jesus Christ na ang naupo. Okay? Mag-serve lang ang true justice pag si Jesus Christ na ang naupo sa kanyang trono. At ang lahat ng natitira, pinapangunahan niya ay mga taong pinaghaharian niya. Kaya nga, di ba, the kingdom of God, laging ganun eh. And the kingdom of earth is different from the kingdom of God. So, the question, posible ba na magkaroon tayo ng perfect justice sa mundo? Sa panahon natin ngayon? Imposible. Imposible. Okay? Imposible. What else can we learn from this? Forgiving. Okay. Part of His mercy, of course, yung pagpapatawad ng Panginoon. No? And God is God of second chances. Lagi siyang binibigyan si King Ahab ng Panginoon ng tsansa para makita niya kung sino siya. And yet, hindi pa rin niya talaga nakikita. Although yung last part, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan at nakita yun ng Panginoon sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ko na siya parurusahan sa buhay na ito.
And then chapter 22, we don't know what happened yet. Pwede niyong basahin para malaman nyo na. Okay? Tignan nyo talaga kung talaga ba siyang nagsisi or hindi. Okay? But again, God shows mercy to those who are repentant from their sins. Kahit na gaano kalaki ang kasalanan mo, kung si Ahab nga pinatawad eh. Di ba? Pinatay niya si Nabot na inosente, although hindi siya nagpapatay yung asawa niya. Di ba? Sinuway niya ang Panginoon, kahit na pinagtagumpay siya sa labanan. Di ba? Binigyan ka na ng victory, and yet ginanti mo pa sa Panginoon, hindi mo pa rin siya kinilala. Di ba? At yung man of God na si Elias, turing mo pa rin, kaaway, kahit na pinapakita niya that he is a true man of God. Okay? So, there are so many things that we can learn about God here. Because God reveals Himself through His Word. Kaya, minsan natatakot ako sa mga preachers, kahit na mga kilala na, pag sinabi na, minsan nung nagpunta ako sa Tagaytay, nangusap sa akin ng Panginoon. Doon ako na kinakabahan. Dahil, hindi ko yun ma-weigh kung paano nangusap sa iyo ang Panginoon. Pwede mong sabihin, the Bible says, the Lord says in this verse, yun, di ba? Pero yung nangusap sa iyong Panginoon, medyo maglipat ka na ng channel. Di ba? Kasi delikado po yun. If you believe in that certain preaching, chances are maligaw ka. Kasi bakit? Hindi na Bible yung authority. Yung narinig niya na lang. Yung feeling niya na lang. Yung naisip niya na lang na sinabi sa kanya ng Panginoon. At sa atin naman, never kayo makakarinig sa amin na nung ako po ay naglalaba, biglang nangusap sa akin ng Panginoon. May mantsa pa. Hindi kami sabon mo. Kulang sa banlaw. Di ba? Mahirap po yun. Kasi, ang sabi ng Bible, nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Ng kanyang salita. And there are so many preachers nowadays. Even yung mga preachers na minsan pinapakinggan ko, at bigla akong napakinggan ganun, ako po, delikado na tayo rito. Di ba? So the Word of God will reveal Himself through His Word, and we can see that He is just, He is righteous, He is merciful, He is gracious, He is loving, He is forgiving. Okay? At anong dapat maging response ng tao? With these attributes ng Panginoon, ano dapat ang maging response natin? Sabi ni Vilma, be humble. Okay? Be grateful. Okay, let's speaking of humility. Ito, recent ko lang, although alam ko na to, mas naging klaro lang sa akin recently. Yung humility ni Christ at humility natin, is it the same humility or different? Yung humility ni Christ at humility natin, is it the same humility or different humility? Para kay Kuya Deng, hindi. Bakit, Kuya Deng? Okay. Okay. So, what you're saying, Kuya Deng, ang humility ni Jesus Christ is perfect. And our humility is not perfect. In that way, kasi inconsistent ang humility natin. There are times na hindi tayo humble, unlike Jesus Christ, consistent. Okay? From start ng kanyang ministry until the death on the cross, He humbled Himself. Okay? That's a good observation. Ano pa? Yun sa iba. What's the difference between the humility ni Christ and humility natin? Okay, Vilma. Okay. Yeah. Yeah. Yung humility ni Christ, He does not to have. Hindi niya kailangan magpakumbaba. Di ba? Kasi bakit? Diyos siya eh. Kailangan niya ba magpakumbaba? Hindi.
Yung humility ni Christ, ginawa niya kahit hindi niya dapat gawin. Yung humility natin, ginagawa natin kasi dapat nating gawin. Dahil nga, makasalanan tayo eh. Diba? Kung meron dapat magpakumbaba, walang iba kundi ang tao. Kasi makasalanan siya. Pero imagine, ang Diyos pa yung nagpakumbaba. Kung hindi magpapakumbaba ang Diyos, hindi tayo maaabot. Hindi tayo makakakilala sa Panginoon. Walang Kristong bababa mula sa langit. Kasi hindi nagpakumbaba eh. Well, kung hindi niya bagawin yon, hindi na siya Diyos, Diyos pa rin siya. Pero ang sabi ng Bible, di ba, kahit nasa Kanya ang anyo, yun ang sinasabi ni Paul, na sobrang ganda ng pagpapakumbaba ng Panginoon, na kahit na siya ay nasa anyo ng pagka-Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili bilang anyong alipin hanggang sa kamatayan sa krus. Kasi hindi niya dapat gawin yun, pero ginawa niya alang-alang sa atin. Kaya nga sinasabi niya, kaya kayo, magpakumbaba kayo. Huwag sarili ang inyong isipin. Kumbaga, ang maging thinking mo kung bakit magpapakumbaba ka, is yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi kung siya na hindi dapat nagpakumbaba, ikaw pa kaya na dapat magpakumbaba, pero hindi ka magpakumbaba. Diba? So that is the beauty of the humility ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya ay pinanganak sa sabsaban, kaya siya nagkatawang tao, kaya siya, di ba, pinanganak sa mahirap na pamilya, kaya siya nagministeryo, kaya siya tinukso, kaya siya nagpabautismo kay John the Baptist, kaya dapat na siya pa magpabaptize kay John the Baptist, di ba? Kaya siya namatay sa krus. Kaya siya nagugas ng mga paa. And recently, di ba, nung last Sunday, di ba, He came to serve and not to be served. Di ba? Tapos yung dalawang magkapatid, gusto maupo sa kanan at sa kaliwa. Tapos yung mga alagad nagalit kasi inuunahan pa sila doon sa pwesto. Kaya sinabi ng Panginoon, kung sa mundong ito, ganito ang kalakaran, di ba? Kung sino ang nasa kapangyarihan, siyang nasusunod. Sa karyaan ng langit, hindi. Kung gusto mong maging dakila, maging huli ka. Kahit ang maging anak ng tao ay naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Which is, deserve niya ba na paglingkuran siya? Yes. Pero kahit na deserve niya paglingkuran siya, ginawa niya pa rin maglingkod siya. That is the humility beyond our comprehension. Di ba? Kung meron unacceptable humility, that is very unacceptable in the eyes of men. But that is godly humility. Yung humility ng Diyos. No? Kaya, nagalit ang Panginoon sa kanya sa mga tao. Nung sabi niya sa huling araw, marami magsasabi, Panginoon, nangaral po kami sa pangalan niyo. Nagpalayas kami ng mga demonyo. At gumawa ng himala sa inyong pangalan. Kaya papasukin niyo kami. Sabi ng Panginoon, di ko kayo nakikilala. Because there is no humility. There is no humility. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, if you will not humble yourself like these children, you will never enter my kingdom. So what does it show? Walang mananampalataya na ma-pride. Tama? It shows na dapat walang mananampalataya na ma-pride. Kasi kung ma-pride ka, it shows na hindi mo pala nakilala si Jesus Christ. So pag sinabi mong, pag ma-pride ang isang mananampalataya, it only shows na hindi niya kilala si Kristo. Tama ba? Kasi kung kilala mo si Kristo, hindi ka dapat nagmamataas. Hindi tinanggap ko siya. Hindi si Kristo yung tinanggap mo. Hindi yung Kristo ng Biblia ang tinanggap mo. Yung Kristo na lika lang. Yung sarili mong Kristo, pero not the Christ of the Bible. Because the Christ of the Bible is humble. Now, yung mga kaalagad, di ba nagpataasan sila? Dumating ba yung time sa puso, sa buhay nila na sila nagpakumbaba? Yes. Lahat sila namatay sa paraan na martyr at namatay sa parang hindi katanggap-tanggap bilang si Pedro nga, ipapako siya according to history, not according to the Bible. This is historical na lang. Nung ipapako siya, like the manner na Jesus Christ na pinako, na patayo, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ipako katulad ng aking Panginoon. Historical na lang po yun.
Kaya binaliktad siya. Kasi ayaw niya na ipako siya katulad ng ginawa kay Christ dahil hindi siya karapat-dapat. Kaya nagpapako siya, pabaliktad. That's humility. That's a different Peter. No? Ibang Pedro na yung nakilala natin. Nung lumao na talagang lumago na sila. So, ganun din tayo sa mananampalataya. Ngayon, maaaring ngayon, bago ka pa lang, may pride pa, pero kung matagal ka na sa Panginoon, kapatid, dapat wala na yan, binabago na yan. Nabago na yan ng Panginoon sa iyo. Okay? So, again, salamat sa Panginoon for our time na makapag-aral muli ng kanyang salita. I hope and pray na patuloy na i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin kung paano tayo magpalalim at hindi magbigay ng time para po sa kanyang salita. Kasi kung hindi ka magbibigay ng time, paano ipapakilala ni God yung kanyang sarili sa iyo? You have to spend time reading His Word. If you will not spend time reading His Word, He will not reveal Himself to you. Okay? So let us pray and we can have short reflection on the things that you have learned today, kung paano nangusap ang Panginoon sa inyo in your personal way. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa inyong patnubay sa amin. Salamat, Panginoon, for you are always there for us. Whenever we study your word, you always reveal yourself to us. If we have the right heart, the right attitude of seeking you and humbling ourselves before you, indeed, you will show yourself and you will let us know the more of you. And the more we know, the more we become deeper in your word, in understanding of your grace, in understanding of who you are, the more we should become a deep believer, more commitment and more seriousness in terms of serving you, and less of sinning, because we are walking towards the path of holiness. Thank you so much, Lord, for continually sanctifying us through your word, and may we continue to walk according to your word, according to your truth. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo po namin itinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.